buksan mo ang aming spiritual mind, spiritual understanding, Panginoon. Upang sa ganun, O Diyos, maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga nais, ang iyong mga salita na aming kapatitin sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at sa mga nakikinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, minsan pa dinadakila ka namin. In Jesus' name, Amen. Praise God. Uli, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin at narito po ang pumikon na mangangaral ng salita ng ating Panginoon about po sa kaligtasan. Tunay po na ang Diyos ay nag-aanyaya sa bawat isa po sa atin na napakahalaga po na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil napakahirap para sa bawat isa po sa atin na tayo ay magkaroon ng o makahamak, mga kapatid. Kaya sa oras na ito ay napakahalaga po natin ang salita ng ating Panginoon na ang pamagat, ligtas ka na ba? Okay. Ligtas na po ba tayo, mga kapatid? Marahil iniisip po ng bawat isa po sa atin o iniisip ng bawat isa saan, ligtas na ba ako o ligtas na ba tayo, mga kapatid? Alam mo ba, mga kapatid, na nais ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Bawat isa po sa atin gusto ng ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Dahil ayaw ng ating Panginoon na tayo ay mapahamak. Dahil alam ng Diyos na kung ano ang sasabihin ng mga tao na hindi naglilingkod sa ating Panginoon at tayo ay mapahamak. Tama po, nahangad po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin na nakikinig dito ay gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hangad po ng ating Panginoon na magtamo tayo ng dakilang kaligtasan na Kanya pong kaloob sa bawat isa po sa atin. Ang kaligtasan po ay napakalaga sa bawat isa po sa atin dahil ang tao, mga kapatid, ay may tatlong component. Hallelujah. Body, spirit, and soul. Napakalaga, mga kapatid, na ang ating mga kaluluwa ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya napakalinaw na ang Diyos ay nagpapaanyaya po sa bawat isa po sa atin na kung saan na tayo po ay magsisi at lumapit sa ating Panginoon habang tayo ay merong magkakataon pa. Dahil likas sa mga tao, mga kapatid, nagkakaroon lamang sila ng pagsisisi o sila po ay nagsisisi paghuli na ang lahat. Yes. Kaya habang tayo ay malakas, meron pa tayong buhay, mga kapatid, ay magsisi na po tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Dahil napaka-importante, mga kapatid, na ang kaligtasan na inaalok ng ating Panginoon sa oras na ito. Dahil angad ng Diyos na tayo po ay maligtas at ayaw ng ating Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay dumanas ng kapahamakan, mga kapatid, lalong-lalo na po sa ating mga kaluluwa. Praise God. Ang kaligtasan po ng inyong kaluluwa ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Yamang ang lahat ng mga bagay sa mundo ay pansamantala lamang at inyong iiwan sa panahon ng inyong kamatayan o paglisan. Tunay nga, mga kapatid, hindi masama na tayo po ay yumaman, hindi masama na tayo ay magtrabaho, hindi masama, mga kapatid, na meron tayong pinatangkilik sa buhay. Pero wag lang po nating baliwalain ang paalala o paanyayan ng ating Panginoon na sa oras na ito ay nagpapaanyaya siya na dapat tayo ay magkaroon at sumunod ng pananampalataya sa ating Panginoon at magkaroon ng tinatawag ng kaligtasan, mga kapatid. Napakasarap, mga kapatid, na ang Diyos mismo ang magpala po sa bawat isa po sa atin habang tayo ay naglilingkod sa atin. Naglilingkod sa Kanya. Dahil napakasakit, mga kapatid, na ang bawat tao na hindi magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang paanyaya ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Okay, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa ay mahalaga po ito sa Diyos. Okay, bakit po napakahalaga sa Diyos ang kaligtasan ng ating kaluluwa? Dahil ayaw ng Diyos na ang isang tao ay mapahamak at mapunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy, na kung saan doon po, once ang isang tao ay napunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy, doon po ay wala na pong hanguan. Hindi ka na po pwede magsisiroon. Dahil uli na po ang lahat. Habang tayo po ay nabubuhay sa oras na ito, meron pang pagkakataon na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan.
Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, wag po natin baliwalain ang salita ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po sa oras na ito, mga kapatid, hindi po natin hawak ang ating buhay. Hallelujah. Maraming mga namamatay na hindi inaasahan. Kaya sa oras na ito, ang Diyos ay nagpapaalala na tayo po ay maging aware, na tayo po ay maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon, or tayo po ay maging handa sa ating mga kamatayan. Ay kailangan po na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil pag nasa impyerno na po tayo, mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin na Lord, mabait naman akong tao. Lord, tumutulong naman ako sa kapwa. Mali, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan po ikaw ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Dapat tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil napaka-importante yung pagsisisi ng bawat isa sa atin. Sabi na po dito, ang kaligtasan laban sa panganib o kapahamakan sa buhay. At higit sa lahat, kaligtasan ng iyong kaluluwa mula sa walang hanggang amoy. Ang pagkakasakit ng Diyos na nagagawin mo, hindi sa anumang bagay sa mundong ito. Ibig sabihin, ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang at ating pong maiiwan din. Pero napakahalaga, mga kapatid, habang tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon, dapat lagi po natin unahin ang Diyos sa ating buhay. At sinasabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ayaw nyo pa yan, mga kapatid, habang inuuna po natin ang ating Diyos sa ating buhay, ang Diyos ang magpapala po sa atin. At napakahalaga po na tayo rin po ay magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. Praise God. Kaya wag po natin hayaan na dumating ang pagkakataon na uli na ang lahat sa kamupalamang sabihin, Lord, gusto ko magsisi, gusto ko sumunod sa'yo, pero hindi na, dahil wala na, kinuha na ng Diyos ang buhay mo, kapatid. Kaya habang tayo ay may pagkakataon pa, na tayo ay lumuhod sa ating Panginoon, sumampan ng Diyos, maglingkod tayo sa ating Panginoon, dahil napakabuti ng Diyos na mapagsasabi sa atin. Ayon sa Biblia, ano ang dapat gawin o ano man yung mga nararapat gawin ng isang tao upang tayo ay magtamo ng tunay na kaligtasan. Kung titignan po natin sa Acts chapter 2 verse 38, sinasabi po ng Biblia at sinabi ni Pedro sa kanila, "Magsisi kayo at mag-baptiz po ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo." Upang sa ano? Upang sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. 8 minutes na. Makikita niyo po na sinasabi dyan ni Pedro na magsisi kayo. Ibig sabihin na ang bawat isa po sa atin ay nangangailangan na magsisi sa ating mga kasalanan. Bakit? Dahil kung hindi rin po tayo magsisisi, mga kapatid, ay hindi po tayo makakalasap ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang kahulugan ng pagsisisi? Ang kahulugan ng pagsisisi, ito po ay sa isang Griegong pananalita na tinatawag na metanoia. Ano po ang ibig sabihin nito? Ay nangangahulugang pagbabago ng pag-iisip or change of mind, mga kapatid. Na ibig sabihin na kailangan mong magsisi at sumunod sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin ang Mateo chapter 21 verse 28, ay chapter 21 verse 28, ito ay isang pagdidesisyon patungkol sa pagsunod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, once na ikaw ay nagsisi sa ating Panginoon, ikaw ay nagdidesisyon na ikaw ay susunod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga sa buhay po natin na meron tayong pagsisisi sa ating buhay. Praise God. Dahil napakahalaga ito upang tayo ay magtamo ng tinatawag na kaligtasan. Ano pa yung pagsisisi? Ito po ay kalumpayan mula sa Diyos. Ibig sabihin, once na ikaw ay nakakaramdam ng kalumpayan dahil sa iyong ginagawang kasalanan, natural nagkakaroon ka ng pagsisisi. Ibig sabihin, nakukundik ka or nagkakaroon ka ng konsensya sa iyong mga maling ginagawa. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng pagsisisi. At ang tendency po, mga kapatid, once na tayo ay nagkaroon ng pagsisisi sa ating buhay,
doon po mga kapatid muli tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na huli na ang lahat upang tayo ay magsisi. Kung alam niyo po ang istorya ni Noe, mga kapatid, siya po ay nangaral ng napakahabang panahon. Nag-share ng salita ng ating Panginoon pero wala pong naniwala sa Kanya. Kaya ang tendency mga kapatid, pinauna ng malakas ng ating Panginoon at pinunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At makikita po natin doon ay 8 katao lamang ang naligtas. Dahil hindi po sila naniwala sa salita ng ating Panginoon at pinangaral ni Noe. At doon po sa Sodoma at Gomorra mga kapatid, marami rin nangangaral ng salita ng ating Panginoon pero hindi nila pinaniwalaan at grabe po ang kanilang ginagawang kasamaan doon. Eh sa kapanahunan po natin, makikita po natin na grabe na po ang kasama ng tao. Kaya kailangan po na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Simulan mo mga kapatid na lumapit sa ating Panginoon at magsisisi sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo mga kapatid ay nagkakasala at walang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Pero salamat sa Diyos na binigyan po tayo ng pagkakataon o karapatan upang tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Na dapat tayo ay lumapit sa ating Panginoon at manumbalik sa Kanya. Okay. Sabi nga dito, ito po ay pagpisan sa masamang lakad. Ibig sabihin, once na tayo ay magsisi, ito po ay patungkol na ikaw ay inisanin mo yung iyong mga kasalanan na ginawa. No? Nung nalaman mo yung pagkakaalam ng mabuti at paggawa ng kasalanan at alam mo sa iyong buhay na ikaw ay nagkakasala, kailangan po tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. Dahil ang pamiyaya ng Diyos, gusto niya po sa bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Ano pa? Yung isang bagay patungkol sa pagsisisi, ito po ay yung pagkamatay sa kasalanan. Ibig sabihin, once yung buong puso mo ay magsisi ka sa ating Panginoon, ito po unti-unti po na mamamatay yung kasalanan at maghahari po ang Diyos sa iyong buhay. Kaya napakalinaw po mga kapatid ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga dito sa Biblia, ang formula ng kaligtasan ay ang mga sumusunod. Na kailangan po pakinggan po natin yung mga formula patungkol sa kaligtasan. Dahil ito po ay napakahalagang bagay upang tayo ay maligtas. Ito po ay isang requirement upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Halimbawa mga kapatid, kung gusto mong pumunta sa ibang bansa, meron kang tinatawag na requirements. Ano ba yung mga requirements na dapat natin makuha? Katulad ng passport. No? Sa buhay po natin, kung gusto po natin magkaroon ng tunay na kaligtasan, meron yung formula ang Diyos na binabanggit sa Biblia upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Una po mga kapatid, ang dapat po natin gawin, unang formula na dapat po natin gawin upang tayo magkaroon ng kaligtasan, yung tinatawag na magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Yes. Lahat po ng tao ay nagkakasala. Sabi nga sa Roma chapter 3 verse 10, mga kapatid, walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang Diyos mga kapatid ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan sa mga taong tunay na maglilingkod sa Kanya at magsisisi sa Kanyang mga kasalanan. Pangalawang formula, mga kapatid, upang tayo ay magtamok ng tinatawag na kaligtasan sa ating buhay. Yung magpabautismo po tayo. Magpabautismo po tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Magpabautismo po tayo sa pangalan ng ating Panginoon dahil napakahalaga pong bagay mga kapatid. Pag sinunod po natin ang formula ng kaligtasan, ay meron po tayong assurance na tayo ay maliligtas. Huwag na sundin po natin ang magpabautismo. Okay. Ano pa? Tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun po mga kapatid, gaya po ng sinasabi ko sa Acts chapter 2, sinabi ng Biblia sa Acts chapter 2 verse 38, na sinasabi ni Pedro, magsisi ang bawat isa po sa atin upang mapatawad ang ating mga kasalanan
sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At tayo po ay tatanggap ng tinatawag ng Holy Spirit. Napakalagang bagay na bigyan po natin ng puwang ang Diyos sa ating buhay. Bigyan po natin ng pagkakataon ang Diyos na pumasok sa ating buhay at tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Huwag po natin hayaan na umabot pa tayo sa mga bagay na huli na ang lahat, saka mo pa lamang susundin ang kalooban ng ating Panginoon. Napakaganda na habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay nakakalakad pa, habang ikaw ay nagsasalita pa, mas maganda po na magpuri ka sa ating Panginoon. Dahil huwag mong hayaan na dumating ang pagkakataon sa iyong buhay na nasa balik ka na ng karamdaman, saka mo palang maiisip ang ating Panginoon. Yes. Alam nyo ba mga kapatid, merong 4 na bagay na hindi kayang pigilan ng tao. Una po mga kapatid, yung pagtanda. Kahit sinong mayaman sa mundong ito, hindi niya mapipigilan ang pagtanda ng tao, mga kapatid. Kahit anong gawin niya, mga kapatid, hindi niya kayang pigilan ang pagtanda ng tao. Lahat po ng tao ay tatanda. Pangalawang bagay, mga kapatid, na hindi kaya pigilan ng tao, yung tinatawag na karamdaman. Dumadating sa buhay po natin, habang tumatanda po tayo, nagkakaroon tayo ng karamdaman. Kaya wag po natin hayaan na ang Diyos ay hindi po natin makilala ng lubusan. Pangatlo mga kapatid, na hindi po natin kayang pigilan. Ito po yung matindi, yung kamatayan. Lahat ng tao sa mundo ay gustong mabuhay. Kaya nagtatrabaho para mabuhay. Kaya kahit mainit ang panahon, at susumikat sila para mabuhay. Pero alam mo ba mga kapatid, dadating ang panahon sa ating buhay na tayo po ay mawawala at lilisan sa mundong ito. Yan po yung mga bagay na hindi po natin kayang pigilan at ito po ay nasa takdang panahon. Kaya nga sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 27 na minsan lamang ang tao ay mabuhay sa mundong ito. Ibig sabihin ng minsan isang beses lang mga kapatid, wala na pong rewind. Hindi na po maririwind ang buhay po natin. At after this mga kapatid, yung tinatawag na pag-uho. Ibig sabihin, ano man ang ginawa po natin sa buhay natin sa mundong ito, either mabuti o masama ito, ay ipagsusulit po natin sa harapan ng ating Panginoon. Na sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12 mga kapatid na sinasabi po doon, man yung ating mga ginagawa, lihim o hayat, ito po ay ipagsusulit po natin sa harapan ng ating Panginoon. Na ang tao po ay merong katungkulan. Una po, yung matakot tayo sa Diyos, sundin po natin ang kalooban ng ating Panginoon at manampalataya tayo sa ating Panginoon. Yes. Kaya sa oras na ito, ang paanyaya ng ating Panginoon ay hindi naman mahirap. Ang gusto ng ating Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Ano pa yung pang-apat na hindi kayang pigilan ng tao na kahit mayaman pa siya mga kapatid? Yung tinatawag na paghuko. Yung paghuko mga kapatid ay hindi po natin kayang pigilan. Pero merong napakagandang balita mga kapatid, pwede po natin itong maiwasan. Sa anong paraan paano natin maiwasan? Na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at maglingkod sa Diyos. Bago po ako magtapos mga kapatid, gusto ko pong tapusin ang mensahe ng ating Panginoon sa napakaikling kwento. Merong isang matandang lalaki, siya po ay nagkaroon ng karamdaman, hirap na po siyang huminga. At habang siya po ay nahihirapan huminga, ang tendency mga kapatid, siya po ay isinugod sa hospital. At doon po siya isinugod mga kapatid sa isang pribadong hospital na napakayaman mga kapatid. At ilang oras po siya mga kapatid na nakumpay sa hospital. At nung umokay na yung kanyang kalagayan at nakahinga na po siya ng normal mga kapatid, ay ibinigay na po ng doktor ang kanyang babayaran.
yung dapat bayaran sa kanyang Hospital. pamamalagi sa ospital. At nakita niyo po mga kapatid, yung matandang ito, siya po ay umiyak. Umiyak ng napakalakas mga kapatid. Hapon po lang iyak ng matandang ito mga kapatid. Nung nabasa niya po yung kanyang babayaran at sinabi ng doktor, Tay, huwag kang mag-alala. Marami po tayong pwedeng malapitan upang hindi ka mag-abusan ng malaki. Akong bahala sa iyo. At alam niyo po, sinabi ng matanda, hindi ko ako mag-iyak dahil sa napakalaking gastusin na babayaran ko. Kaya ko po yan bayaran. Ang iniiyak ko mga kapatid, sabi ng matanda, yung kabutihan ng ating Panginoon na nasa maikling panahon pa lamang na siya po ay namalagi sa hospital, napakalaki na ang kanyang babayaran. Ibig sabihin, tayo po mga kapatid ay nakakahinga sa oras na ito. Tayo po ay may merong malaking utang na loob sa ating Panginoon na dapat nating bayaran. Pero ang Diyos mga kapatid, dahil napakabuti ng ating Panginoon, gusto niya po na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Huwag na pong dumanas tayo ng kahirapan. Pag nandun na po tayo sa impyerno. Eh napakalinaw habang tayo ay may pagkakataon pa, bukas po ang simbahan ng ating Panginoon sa loob nito mga kapatid. Ang Jesus Christ Ministry ay nag-aanyaya ng kaligtasan mga kapatid. Yes. Hallelujah! Kung meron pong nais na sumunod sa ating Panginoon, huwag po kayong mahiya, lumapit po sa bawat isa po sa amin. At huwag po kayong mahiya na pumunta po sa aming iglesia na tinalaga ng ating Panginoon. Bukas po ang Jesus Christ Ministry. Dito lang po ang aming simbahan. Malaya po kayong dumalo. Tuwing Sunday, meron po kaming gawain. Sa ganap na alas 8 mga kapatid ng umaga, ay makakarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon. Huwag niyo pong babaliwalain ang paniyaya ng Diyos. Dahil sa Bible po, marami nang napahamak na mga tao na binabaliwala ang salita ng ating Panginoon. Sa kapanahunan ni Noah, sa kapanahunan ni Lot, at sa kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo. Hanggang sa ngayon mga kapatid, marami pa rin mga tao ang nagbabaliwala ng salita ng ating Panginoon. Kaya I hope mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon ay tumipon sa ating puso at isipan na ang Diyos ay nagpapaanyaya sa bawat isa po sa atin na napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. 22 minutes. At sa oras na ito, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa bawat isa po sa atin na sa maikling panahon ay tayo po ay nakapangaral ng salita ng ating Panginoon. Pag-uwi niyo po o sa oras na ito, pwede po kayo manalangin sa ating Panginoon, humingi ka ng tawad sa ating Diyos. At sa oras na ito, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Praise God. Panginoon, salamat muli sa pagkakataon na ito na kami ay nakarinig ng iyong salita. Tulad nga ng iyong pamiyaya sa bawat isa sa amin ay nagpapakita ng iyong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin na napakailaga na kami ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Amen. Dahil sa panahon namin, Panginoon, nakikita na po namin ang mga sign na tunay nga na babalik ka, Panginoon, sa panahon na hindi namin inaasahan. Kaya salamat sa pagkakataon na ito na pinaalalahanan mo ang bawat isa sa amin na kami ay manalig at magsisi at manampalataya at napakinggan namin, O Diyos, ang formula ng kaligtasan. Hallelujah. Lord, tulungan mo ang bawat isa na nakinig ng iyong salita sa oras na ito. Bigyan mo sila, Panginoon, ng alakasan, buhay na walang hanggan, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na sila po, O Diyos, ay magdesisyon, Panginoon, na sa iyo ay sumunod. Salamat, magpalain mo ang bawat isa at iiwan namin, Panginoon, ang lugar na ito na merong kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa. Hallelujah. Tunay na, Panginoon, na mabuti ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, purihin ka. Sa iyo ang lahat ng papuri,
karangalan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos.